Personal na naranasan ng bagong upong kalihim ng transportasyon na si Vince Dizon ang ilang pahirap sa commuters sa kanilang pagsakay ng EDSA bus carousel. Kabilang sa nakikita niya ngayong solusyon ay pagtatayo ng hiwalay na bridgeway para sa bus commuters. Ang detalye niyan sa balitang A to Z ni Ace Cruz. Rush hour ng Lunes ng hapon, February 24, personal na nag-commute ang bagong upong Transportation Secretary na si Vince Dizon sa EDSA Busway Ortigas Station hanggang Monumento Station. Kasama niyang sumakay ang EDSA Busway Project Management Team at gaya ng karaniwang commuter, pumila rin si Dizon bago nakasakay ng bus. Gaya ng inaasahan, punuan ng bus. Usod lang ba? Gilid lang, gilid. Sorry. Martes ng umaga, inisa-isa ni Dizon ang kanyang mga naobserbahan sa pagsakay sa EDSA bus carousel. Ang MRT passengers at ang busway passengers pareho ng pinapasukan. So meaning yon, you can just imagine pagka rush hour sa umaga, rush hour sa hapon, sabay-sabay po ang pasok ng MRT passengers at ng busway passengers sa iisang daanan. No? So that is a problem. Bukod pa rito, ang pag-i-standby ng mga bus sa iba't ibang stops at palyadong mga timer kaya tumatagal ang biyahe lalo na tuwing rush hour. Planoan niyang tugunan ang ilan sa problema sa busway sa loob ng ilang linggo. Kung long-term solusyon ang pag-uusapan, ayon kay Secretary Dizon, dapat ganito ang itatayo sa iba't ibang EDSA busway station. May entry point sa parehong north at southbound lane na maghahatid sa mga commuter doon sa gitnang tulay na yon o yung bridgeway patungo at pasakay mismo sa mga bus. Partnership ito sa pagitan ng DOTR at ng isang mall na may bus stop sa North EDSA at sa tapat din ng isang mall sa Ortigas na magsisilbing anyang model sa iba't ibang busway stations. Hopefully that will be finished in a month or two so that by May, we can already start the bidding process for the construction and rehabilitation of the stations, modeled after the SM stations by June, hopefully. Maybe we can award by June or July. And then construction can start second half of the year. Personal din sasakay si Dizon sa iba pang public transportation gaya ng MRT3 para masolusyonan ang hirap na dinaranas ng commuter tuwing rush hour. Gayunman, may ilanaan niya siyang nakikitang dapat reviewin kabilang ang operating hours. Why can't we do it until midnight? And let's see. Kung kaya midnight, why can't we do it until 2 a.m.? I understand, we have to maintain it, no? Of course, no? We don't want trains stopping again, di ba? Like in the past, no? But we always have to find a way to push the envelope a little bit, no? And this is all for passenger welfare. No? Kinalampag naman ang bagong kalihim ng transport group na Piston para humiling ng dialogo at pagsuspindi sa PUV Modernization Program. Inuubli kami pumasok ng consolidation. Kapag pumasok naman kami ng consolidation, mababaw kami sa utang, mawawalan kami ng prangkisa at mawawalan ng kabuhayan. Ayon sa kalihim, kailangan pa rin isulong ang jeepney modernization ngunit bukas siya sa pakikipagdialogo. We will push for modernization of public utility vehicles. There is no doubt about that. But we need to address issues, practical, pragmatic issues that affect our operators and our drivers. Samantala, sa usapin naman ang right-of-way issue sa subway project ng ahensya, sinabi niyang patuloy itong sinasayos habang ayaw na muna magbigay ng timeline kung may pagbabago ba sa naunang partial operability ng bagong transport system sa bansa. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.